Ito ang Kaalaman Studios. Mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos. Alam mo ba na may mga halaman na dapat mong iwasan sa loob ng bahay? Sa halip na magdala ng swerte at kasaganaan, ang ilan sa kanila ay maaaring magdulot ng negatibong enerhiya, malas o disharmony. Kung ayaw mong maapektuhan ng iyong kayamanan, kalusugan at kapayapaan, siguraduhin mong panoorin ito hanggang dulo. Sa Feng Shui, ang bawat halaman ay may dalang enerhiya, pwedeng positibo o negatibo. Mga mabubuting halaman, nagpapalakas ng good vibes, nagpapapasok ng kasaganaan at nagpapaganda ng enerhiya sa bahay. Ang mga masasamang halaman, maaaring magdulot ng malas, problema sa pamilya at negatibong enerhiya. Ngayon, alamin natin ang mga halaman na dapat mong iwasan. Number 1, ang cotton plant o halaman ng pagkalugi. Bagamat maganda at fluffy, ang cotton plant ay may dalang malas sa negosyo at kabuhayan. Madali rin itong kapitan ng alikabok kaya nagdadala ng stagnant na enerhiya. Huwag ilagay sa loob ng bahay lalo na sa opisina o tindahan. Pangalawa, ang tamarind tree, puno ng masasamang espiritu. Sa Southeast Asia, pinaniniwala ang tinatambayan ito ng masasamang espiritu. Maaari rin itong magdulot ng sakit at kahirapan sa mga nakatira malapit dito. Huwag magtayo ng bahay malapit sa puno ng sampalok. Pangatlo, ang acacia tree, puno ng away at alitan. Ang matutulis na tinik nito ay sinasabing nagdadala ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Kung gusto mong magtanim nito para sa gamot, mas mabuting sa labas ng bahay ito ilagay. Iwasang itanim sa loob ng bakuran kung ayaw mong magkaroon ng away sa pamilya. Pang-apat, ang henna plant o halaman ng masasamang enerhiya. Bagamat ginagamit sa traditional body art, hindi ito dapat itanim sa loob ng bahay. Ang kulay pula nitong tinta ay sinasabing may dalang negatibong enerhiya at malas. Mas mabuting gamitin lang ang dahon nito bilang pampaganda, huwag itanim sa loob ng bahay. Panglima, ang cactus, halaman ng sakit ng ulo. Ang matutulis na tinik nito ay nagdadala ng negative energy at conflict. Sa Feng Shui, sumisimbolo ito ng stress at kaguluhan sa pamilya. Kung gusto mo talagang magtanim ng cactus, ilagay ito sa labas ng bahay o sa opisina bilang protection plant. Pang-anim, ang weeping fig, halaman na lungkot at kahirapan. Ang mga dahon nito ay sinasabing sumisipsip ng positibong enerhiya sa bahay. Isa rin ito sa mga halamang may malas na epekto sa kalusugan at emosyon ng mga nakatira. Kung gusto mong panatilihin ito, tiyakin na may sapat na sikat ng araw upang mapanatili ang balanse ng enerhiya. At ang pampito, patay o lantang halaman, simbolo ng kamalasan. Ang mga patay o tuyong halaman ay nagdadala ng stagnant na enerhiya na maaaring humadlang sa tagumpay. Kung may patay na halaman ka sa bahay, mas mabuting itapon na ito at palitan ng bagong halaman. Siguraduhin regular na alagaan ng mga halaman upang mapanatili ang positibong daloy ng enerhiya. Ano sa tingin mo? Mayroon ka bang isa sa mga halamang ito sa bahay? I-comment mo lang sa comment section. At syempre, huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang kaalaman videos.